Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagod sa iyo, Panginoon. Nang sandaling iyon, sinabi ni Jesus, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, pinasasalamatan kita sapagkat kinulwi mo ang mga bagay nito sa mga pantas at matatalino. Ngunit inihiyag mo ang mga ito sa mga sanggol. Kayo nga, Ama, sapagkat ito ang nakakatulong sa iyong paningin. Ibinigay niya sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay. Walang sino ang lubos na nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. Kaya din, walang sino ang lubos na nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At ang sino ang ibig, pagpapayagan ng Anak. Kayong lahat na nakakagal at nabibigatan ng Ama, bumalik kayo sa akin at ibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mababang loob. Ang masusumbungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay sapagkat madaling dadmin ang aking pamato at magaang ang aking pasan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid sa ating Panginoon Jesucristo. Bago lahat, gusto kong batiin niyo ang inyong madami, lalo na kung inyong kilala. Sabihin niyo sa Kanya, mahal kita at isusumbong kita. Sabihin niyo, mahal kita at isusumbong kita. Mukhang mahirap itindihin sa kultura natin kasi ang kultura natin ngayon, mahal kita, hindi kita isusumbong. Ayaw. Sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon na itinago niya ang maraming bagay sa mga matatalino at mga pantas at kanyang ipinahayag sa mga sanggol. Kayong mga nag-aalaga ng bata, kayong mga guro sa paaralan. Alam niyo, isa sa mga ibig sabihin ng Panginoon dito, sa loob ng daan, pag meron gumawa ng masama, ang tanong ninyo yung sanggol, ituturo natin sa inyo kung sino. Pagkaya natin, basa niyo yung plata, tuturo niyo. Sa loob ng klase, ganun din. Pumunta kayo sa grade 1 o sa kindergarten hanggang grade 2. Palagay natin, pag meron ng gulo at nagtanong ng teacher, sino ang naggulo na ano subong klase nakaturo doon sa culprit, doon sa may kasalanan? Tapos, malaging karanasan natin habang tumatanda, grade 3, grade 4, grade 5, high school na po, hanggang sa high school na. Walang magtuturo. At pag nasa college na, kakima. At pag meron ng profesyon, kahit anong profesyon, aguan.
ay nawala rin. Kapag mayroong tao na sugatan at bumudugo ng malakas ang sugat, anong ginagawa natin sapagkat may malasakit tayo sa kanya, sapagkat mahal natin siya, kamag-anak natin siya, kaibigan natin siya. Naku, takbo tayo, takbo para malungkot, ikot, para kumanap ng pagpapigil sa dugo. Kasi gusto natin siya maligtas sa kamatayan. Ayun, pagmamahal natin, kapag katawan ng sala. Subalit po ang nangyari ay isang sakit ng kaluluwa. Palagay natin, nagsinungaling, nagnakaw, gumawa ng hindi magandang bagay, hindi natin pinapansin. Kahit alam natin, tumatahimik tayo dahil natin problema niya yun, bahala siya, malaki na siya, alam na niya kanyang gagawin. Kaya, ayun, ang naging kultura, ang mga may ginagawa masama, nakapagkatago. Hanggang, pero, ang sabi, so yung pagsusumbong, ay bahagi ng pagmamahal. Mahal natin ang kapwa natin, kaya natin sinusumbong. Hindi dahil kumaganti tayo. Kaya, napapansin ko kayo. Parang hindi kayo masyadong masaya tulad ng mga nakarang tao. Parang meron kayong tinatago. Parang meron kayong sumbong sa mga nabibigay. Kasi sa bagay gano'n, pag yung mga maliliit na bata, hindi na pinakikinggan ng kanilang mga ate at kuya. Kasi nga, may ginagawa ng itama. Kanino pumupunta? Sa ina, nanay, si ate ho at si kuya, ganito ho, umuwi ho ng gabi-gabi. Yung isa po, kaninang umaga lang ho, sila na nagsusumbong sa ina. Bakit? Para ayusin. Kasi walang kapangyarihan yung nasa kuwan ng mga bata. Para ayusin ang kanilang mga ate at kuya. Siguro hindi tayo ngayon, kaya hindi tayo hindi masaya. Gusto natin magsumbong sa ating inang si Maria, Reyna ng Rosario. Gusto natin sumbong yung ating mga kuya at mga ate sa Kongreso at sa administrasyon ng gobyerno natin kasi wala na tayo magawa. Ayun, sa Makati, nagde-demonstrate sila. Sabi sa radyo, bago ka nagpunta rito, may 3,000 daw para umabot ng 5,000. Naubos na yung 1 million. Kumunti na. Kaya, tayo tayo lalapit. Si Maria tayo lalapit. At siya ang makikinig sa atin. Sa kanya tayo magsumbong. Sabihin natin sa kanya, hindi na namin po alam kung anong paniniwala namin. Puro sinungalingan na lang ang aming nakikinig. At lalong-lalo na po, naghihirap kami. Kasi nga, lupaman ng aming bayan, kaya mukhang malaki ang bukas, nawawala po. Kayo na po ang mahal. Ano kaya ang tutugon ni Maria? Sa araw, sinumbong mo yung ate ko, ang maliliit na kami. Sabi ko, nanay, si ate, hinanaki ako. Nag-aaway kami. Sabi ng nanay ko, haligay na naman. Ikaw, milagros
ikaw ang nakakaganda. Pagpasensyahan mo ang iyong kapatid na mas bata. Naku, ang ganda ng feeling ko. Pag-ikot, sinanay. Tapos, sinarap ko. At ikaw, Rogelio, ikaw ang bata, sundin mo ang ating mo. Tapos, ang aking hikaya. Pareho kami may kasalanan. Siguro yun ang sasabihin ng ating ina sa atin ngayon. Sinusubong nyo ang inyong ating mga ate at kuya sa Kongreso. Ay kayo. Bago may kasalanan. Ayun ang sumunod doon sa ating ina. Hindi ko nasasagutin. Ayun ang bata. Ayun ang ating buhay. Kailangan sundin natin ang Ebanghelyo. Ang pagsumbong ay bahagi ng pagmamahal sa kapwa. Nasa Ebanghelyo, ano ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo? At mayroong ginagawang masama ang iyong kapwa dahil ano siya. Kung saan siya, pare, hindi yan ang maganda yung ginagawa ng mga tubig. Pag nakinig sa iyo, sabi ng malalang salala, tapos na, nagbago na siya, pinakinggan ka na niya. Private kayong dalawa na. Kasi pagmamahal ang lumulang sa iyo ang subo, hindi para siya iyakin, hindi para siya tulungan. Kaya, kung nakinig siya, tapos na. Eh kung hindi nakinig, ano sabi ng malalang salala? Kumalang ang isa at dalawa para kumbinsin siya na yung kanyang pamumubi hindi maganda. So, ang dalawa, ano na yun? Pare, yung pamumubi mo hindi tama. Eh, sa pagkatatlo na kayo, nakinig na siya. Oo nga, naniniwala na sa iyo na ito. Kasi yung nag-iisa na yun, hindi ka naniniwala na yun. Yung tatlo, pinaniniwala na. Okay nga, tapos na, hindi ko na gagawin. Tapos na rin ang pwede. Pero pwede yung mangyari. Naman na kasulatan. Nangamit kayo tatlo, apat, lima, hindi makikinig. Anong sabi ng kasulatan? Pagka kayo, isumbong nyo na sa otoridad. Ang mahirap sa atin ngayon, pag nagsumbong tayo sa otoridad, pakikigat kaya tayo. Yun ang ating problema. Pakakasali din yung pagsusumbungan natin, eh kawawa naman tayo, pamasalit sa tayo. Kaya, kahit na tayo nagsusumbong, pag wala na tayo bawa, nagsusumbong na tayo sa ating mga alamay na. At sana, ay may mangyari at tayo nakatiyak sa ating pananampalataya. Meron mangyari tayo. Pakikita niya tayo. Kung tuto pa rin natin at gagawin din natin, yung isinusumbong natin ay iniiwasan at hindi tayo umamalis. Yung pakikita tayo. Tingnan niyo ulit na natin yun. Sabihin sa kanya, kapatid, isoli mo. Sabihin mo, kapatid, isoli mo. Bakit ano yun? Basta isoli mo. Isoli mo sa kanya. Kapatid, isoli mo. Kasi mahalaga yun. Alam niyo, nung grade 3 ako, sa Santa Teresa at Nakaral, hindi yan nasa iwaso ang kabiyan. Manamunan ko sa Santa Teresa, manamunan ko, doon tayo ng maliit na branch nila sa Kagalamin, sa Tondo, doon ako pinasok ng aking mga magulang. Isang araw, sa aming klase, may nagsumbong dahil sa aking klase. Sabi niya ko si Sister na teacher namin, si Sister Angelina. Sister, yung aking kuning nawawala. So sabi ni Sister, okay, class. Buksan niyo lahat ng bagay nyo, iikot ako, iitignan ko kung saan na yung kunting ng inyong classmate. Sinimulan niya po sa likod. Hindi ako, nalagpon, pinasabad ng harapan ako, so doon,
kung saan tinitingnan lahat ng bago. At habang lumalapit siya, si Rogelio, kakakaba na matutuklasan na yung kunting na nawawala nasa bag niya. At nung tumayo na si sister sa harap ng bangko at kitang-kita ko nakita niya yung kunting, parang natulog na sa akin ang langit. Pero yung sister nito marunong. Wala siyang sinabi. Kaya mahal ko siya. Wala siyang sinabi. Bumalik sa kanyang desk, tuloy ang aming leksyon. At nung umihan niya, sabi niya, "Reggio, halika dito." Pumunta naman ako. Siyempre, natawag ko na ng sister. Sabi niya sa akin, "Huwag mo na uling gagawin. Isoli mo yung muting at humingi ka ng paumanhin." Opo, sister. Yun mo. Walang parusa. Susuri ko. Susinuli ko. Hindi ko nakalimutan yun. Kaya nakita yun. Ngayon na ito. Yung sister na yun, namot din ko. Pinilitan ko. Sabi ko, sister mo natin ka. Hindi kita makakalimutan. Wala ko pwede yung nangyari ng pinilitin ko. Ganun. Turuan natin ang ating mga kabataan, tayo mismo, turuan natin na ibalik ang hindi kanya. Pag pinabayaan natin, sisimula doon sa 10 piso, magiging 1,000, magiging 100,000, magiging 1,000,000, magiging 1,000,000,000, magiging 10,000,000. Ganun yan. Kaya mali pa lang, turuan na ng magbalik. Bakit dapat ibalik? Meron, magulo kayo. Sapagkat, ang mga bagay-bagay ay lagi gusto niya, kasama niya, yung may aking sa kanya. Kaya nga, yung mga misis, gusto niyo lagi kasama niyo yung mister. Ang mga mister, gusto niya kasama niya yung kanyang misis. Pero sa mga bagay-bagay, ito libro ito. May nakalagay dyan sa Santo Domingo. Ibig sabihin, pag ito na iwanan sa ibang lugar, gusto niya, kapag siya sa Santo Domingo, hindi naman makalalakad yan. Hindi naman yan. Pupunta rin sa Santo Domingo na isa. Sino magdadala dito? Yung makakakita. Sabi, ay libro sa Santo Domingo pa rin. Ako ang magkakati para makabalik ko yung bagay-bagay sa kanyang amo. Sino ang amo nito? Santo Domingo. Yun ang dahilan. Para bumalik ang katahimikan, ang kapayapaan. Inaangat ang lahat ng bagay ang kanyang amo. Kaya yung milyon na yun, sino ang amo nun? Ang bansang Pilipino. Tayo, hindi aalis yung mga milyon sa bangko at pupunta sa ating tahanan. Kailangan meron gumawa noon. Sino gagawa noon? Yung mga pamangyaringan. Unang-una, sole, tapos balik sa kababayan para makamit ng maayos. Kung hindi mangyayari yun, tayo nananahaw. Sabihin, bahala yung anak ko. E binibigyan ko nga ng baon niya. Bumubig sa akin ng 25 pesos. Eh pagka, sabi ko, balik na 25 pesos. Eh 25 pesos eh. Sa akin din magkakali na nagbabalik niya. Hindi ko. Kung kumuha siya ng 25 pesos, sabihin ko sa kanya, dapat mo isoli yan. At para magkaroon ka ng 25 pesos, huwag kang kumain ng corneto sa araw na ito. Kung ibibili mo, ibalik mo sa akin. Ganun po ang pagturo sa mga bata. Para alam niya na hindi kanya wala sa karapatan. At tulungan niya ang bagay na nawawala. Hanapin niya kung sino ang amo at ibalik niya kung sino ang nangyayari. Kapag ganyan po ang ating pananaw,
Kaya na hindi na mahalabihin sa atin. Naturukan natin ang isa't isa ng mga aral na ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang kanyang mga hinihiling sa atin ay pag-aaral ng mga bagay na tayo ay sasaya. Pero lagi natin sinasabi, ayaw natin sundin, mas magaling pa tayo sa kanya. Ayun, ang galing natin, tingnan niyo ano nangyari sa atin. Sapat na, nadiling natin sa mga Biblia, simula nitong araw ito ng unang-una ng araw na ating pagkakasal, ating pagkakasal. Mahal na Biblia, tulong parang ng mga Espanyol, yung mga barko ng mga Dutch, ang siyang naging peligro ng aming pananampalataya. Ngayon kami mismo ang peligro ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, makakapa sa namin. Padala mo yung paalalahanan kami ulit. Pakita niyo ulit kung paano siya pinako sa krus para kami iligtas. Ikaw lang din ang niya. Ang talagang makapagbabago ng aming buhay, magbabago ng takbo ng aming daan ito na pwede dadating na panahon sa pangin at tuloy. Kaya maganda ang panahon sa nobenang ito, hilingin natin sa mga nabili na maawa sa atin. Na sabihin natin, dami ang katotohanan. Mahalin natin ang ating kapwa na sa peligro ng paggawa ng katiwalaan. Tulungan natin siya para hindi siya malubog sa kanya sa magkawain. Lalo-lalo na kung meron siyang tulungan na hindi kanya ibalik niya. Minsan, salita ko na. Minsan, ako'y nalulungkot kapag naiisip ko yung mga kumukuha na hindi kanila ng milyon-milyon, milyon-milyon. Paano na natin susuli yun? May obligasyon na isuli. Yung kung makukumpisan, may kondisyon yun. Mapapatawad ng Panginoon Diyos kung isusuli mo yung ginagawa ko. Kung di mo sinusuli, walang patawaran niya. O, paano na yun? Sabi mo kay Nana, kahit ikaw ang nagmana, alam mo hindi sa inyo yan, ikaw ang magbalik. Kasi, tinahanap ng bagay ang kanyang amo. Ayun po. Kaya magsinunod natin, anong konklusyon? Wala palang pakilaman yung kumuha ng hindi isusunod rin pala. Yan. Ang araw ay turo natin sa mga kabataan sa ating sarili at sa mga hindi na nakakaintindi. Yun ang obligasyon natin at yun ang pagtotoo na tunay natin silang mahal sa pagkakalilang kaligtasan ang kanilang kapakanan, hindi lang ang kaligtasan ng kanilang mga katawan, kundi ang kanilang kaluluwa ay nasa puso natin. Yun ang tunay ng pagkakaroon ng kaligtasan ng tao, buhay niya, katawan niya, ang kanyang kaluluwa. Kasi natin sa misa na yun, ang mga